I can say this is another good news para sa atin dahil may panibagong programa ang gobyerno ng Canada na po pwede nating masabi na ito ay magdadala sa maraming mga kababayan natin if you are in this category at magbibigay ng trabaho sa marami at magpapapunta dito sa mga kababayan natin dito nga sa Canada. Pero yung TR nito ay medyo mataas dahil nasa kategorya o nasa TR0123 po ito. Ang sabi po ng Immigration or IMMRecruitment.ca noong pong April 18, 2024, ang sabi po dyan, introducing the new Canada Work Permit Innovation Stream Pilot. On April 15, 2024, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada IRCC introduced a new 2-year, dalawang taon lang po ito, Innovation Stream Pilot through the Global Hypergrowth Program or Project. What is this Innovation Stream Pilot? Sabi po dito, this new program allows certain Canadian companies to hire highly skilled foreign workers on work permits without needing a or an LMIA or Labor Market Impact Assessment. Good news po ito, no? Natutuwa ako dito. Jobs in the National Occupation Classification or NOC category 0, 1, 2, 3 or 3 which are considered high-skilled roles are eligible. So again, this is a pilot program, so ibig sabihin hindi magtatagal ito. But let's hope for the best na magtagal ito katulad ng ibang mga pilot program na ginawang permanente, hindi temporary, no? So katulad po ng Atlantic Immigration na ngayon ay talagang programa na sa Atlantic provinces. Now, itong mga programang ito na makatutulong talaga sa gobyerno ng Canada para makapag-recruit, makakuha ng mga tao sa highly skilled program ng iba't ibang kategory sa trabaho batay sa pangailangan po ng mga company na magbibigay ng job offer. At ang kainaman, sabi po dito, there is no LMIA needed. Ang magbabayad po nito ay ang employer. Magre-register lang po sila doon ng, kung hindi po ako nagkakamali, $230 at sasagutin po ito ng employer, hindi po kayo, no? One notable aspect of this program is that family members of these foreign workers can also apply for an open work permit, enabling them to work for almost employer or any employer in Canada. This initiative reflects Canada's commitment to promoting innovation and integrating global talent into its workforce. At kung nangarap po kayo, halimbawa na makasama ninyo, gusto nyo makasama yung family ninyo, ay pwede rin po. Katulad din po ito ng ibang program na kung saan kapag nagkaroon kayo ng job offer letter mula sa company at na-prove ito, na-register po ito sa IRCC, ay pwede nyo po silang kunin sa pamagitan ng Open Work Permit Program naman. So, yun po ang kainaman yan, no? Kasama nyo rin po, kung may family kayo, again, kasama nyo po sila. Applicants must submit their work permit application to the IRCC Secure Account platform. Immigration officers will assess applicants based on their skills, education, and experience, ensuring alignment with the requirements specified in the National Occupation Classifications for the offered occupations. Para rin po kayo naghahanap o nagsasubmit ng trabaho sa ibang programa, ang kaibahan nga lang po dito, sabi natin, mas pinabilis ng kaunti. Mas pinabilis in the sense na you don't need to wait for your LMIA. O ibig sabihin yung employer ninyo, they don't need to apply for LMIA for you. Basta ma-meet nyo lang po yung requirement ng NOC, National Occupation Classification, o ng TR0123, pasok po kayo dito. What is the Global Hypergrowth Project? The Global Hypergrowth Project, or GHP, is a new initiative by the Canadian government aimed at assisting Canadian-based business in achieving the rapid and sustainable growth by leveraging resources from government partners. The GHP provides tailored support to participating companies, fostering innovation and competitiveness in the Canadian business landscape. So, ibig sabihin po, although sinabi sa una na maraming variations sa pag-applyan natin dito o maraming mga employer ang sumama dito, again, may mga piling employers lang po ang kasama dito. So, yung global hypergrowth
na yon ay naka-specific po yung mga companies na ito, no? So yung halimbawa po ng tinatawag nating mga Global Hypergrowth Project ay ang ADA, Alaya Care, Cellcartas, Clarius, Clio, DPG, Lightspeed, Vive. Kung pag-aaralan niyo po yung kanilang mga negosyo, ito ay may kinalaman sa innovation, sa technology, sa tinatawag nating agriculture, sa lahat-lahat po ng sector, no? Depende po kung saan sila naka-anchor sa gobyerno. Halimbawa po, yung Vibe, naka-anchor sila sa agricultural sector ng Canada. Therefore, mayroong silang ginagawang mga innovation sa agriculture, something like that. Yung mga company yun na yun ang nagbibigay ng tinatawag nating mga kaalaman. Halimbawa sa agriculture, anong mga fertilizer, technology, something like that, ang pwedeng idagdag sa kasalukuyan at magkaroon tayo ng tinatawag na innovation. So, ibig sabihin, kaya nga sabi doon, this is actually a, let's say, medyo mataas yung kanyang TER, yung kanyang NOC 0123, dahil nga high-skilled yung mga kinakailangan dito. But the good thing about this is, pag nabigyan ka ng tinatawag nating job offer ng company na kung saan ka nag-apply, puntahan nyo, kung tatanungin nyo, Kuya Rod, saan po ba mag-apply? Nakalink po down below yung link ng CIC at tignan nyo po doon yung mga hypergrowth, no? Yung global hypergrowth na kinumisyon o kaya naman partner o kaya naman ay member ng hypergrowth ng Canada, at ito ay within partnership po, syempre, ng gobyerno ng Canada, no? So, pag-aralan nyo po mabuti yun, baka nandun po kayo. Ida-direct po kayo sa mga, hindi ko na isa-isahin kung ano po yung dapat ninyong gawin, no? Dadalhin po kayo sa mga, kung i-click nyo yung mga link doon, sa CIC, nasa baba po, tingnan nyo po doon, yung click ng CIC, ida-direct po kayo doon sa mga global hypergrowth ng Canada. Yung iba't ibang company kung saan po kayo pwedeng mag-apply. At doon po kayo maghanap, ano? So, wag niyo na po akong tanungin. Kuya Rod, anong company ba naghahanap? Mag-explore po tayo doon sa, doon sa baba. Nandun po lahat. Mas malawak po kasi kapag kayo ang nag-explore kaysa ibibigay ko po sa inyo ng isa-isa, no? Hindi ko po masasakop lahat yan. So, yun po ang ibig sabihin ng global hypergrowth. Understanding employer-specific work permits. Sabi po dito, an employer-specific work permit in Canada allows individuals to work based on terms specified on their permits. This includes details such as the employer's name, duration of employment, and authorized work location. It provides foreign workers with opportunity to contribute their expertise to Canadian companies while complying with immigration regulations. So sa matuloy sinasabi lang po dito na ang programang ito ay naka-employer specific, no? Yung family nyo po ang magkakaroon ngayon ng open work permit. So ibig sabihin, kapag yung employer, ganito po yan, kapag nagkaroon ng pangailangan yung mga company na nakalink doon sa sinabi ko po sa inyo, yung mga global hypergrowth na mga companies na yun, ay bibigyan po kayo at nagustuhan nila kayo yung resume niyo, pwedeng labas po kasi ng bansa at loob ng bansa yung pwedeng mag-apply, no? So, inside and outside Canada. So, ibig sabihin po kasi nito, kapag nagustuhan kayo, bibigyan po kayo ngayon ng job offer letter, and then wala ng LMIA, re-register na po kayo, and then punta na po kayo dito as work permit visa holder, and then pasok po kayo doon sa tinatawag nating employer specific. Ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng magtrabaho sa ibang company unless maging PR na po kayo or permanent residency. Pero pag kasama nyo po yung family nyo na pupunta dito, they can come as open work permit. O, di ba? Ang galing po nun. May pag-asa, no? Na makarating dito sa Canada yung family at maging permanent resident balang araw. In conclusion, the launch of Innovation Stream Pilot under the Global Hypergrowth Project represents a significant step forward in Canada's efforts to attract and retain top talent from around the world. For both employers and skilled workers, this pilot program offers a unique opportunity to collaborate, innovate, and contribute to Canada's dynamic economy. Malinaw po yan ha. Kung kayo ay nasa TR0123, high-skilled, gusto kayo ng Canada. Basta makumpleto nyo lang po, o basta magustuhan po kayo ng mga miyembro ng company. Depende po kung anong hanapin. Hindi ako mabibigay ng specific na trabaho. Ito lang, isang halimbawa na ito. Halimbawa, chemical engineer. No? Chemical engineer, at nag-apply ka, sabihin natin sa Vive, na nagpo-process ng tawag natin mga chemicals or whatsoever, kung nasa industrial sector o nasa agricultural sector.
pwede kayo mag-apply doon. So parang ganun lang po ang ibig sabihin niyan, ano? At you can come here in Canada. So, ibig sabihin, ito na yung panahon kung saan masasabi natin na yung pinag-aralan ko sa Pilipinas, magagamit ko sa Canada. Parang ganun lang po ang ibig sabihin niyan, no? So, yung credentialing ay, kumbaga, medyo mababawasan ng trabaho ninyo doon. Napakagandang programa po nito. Sana may iba't ibang programang ganito, no? Meron naman, malawak din. Kaya lang, what I mean, ibig sabihin, sa mga susunod, mas malawak pa sana yung masakop, ano? So, I hope, basahin niyo po, mag-drive kayo, ibig sabihin, yung mga link dito sa baba natin, sa video natin, puntahan niyo po yun at makapag-explore po kayo sa mga companies na po pwede niyong applyan. And, tingnan niyo rin po, yung mga companies, baka yun na po yung trabaho hinahanap ninyo. So, again, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po!